Deuteronomio, Kabanatang 11 hanggang 12. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Mahalin at sundin ang Panginoon. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay makikita sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos. Kapag tapat tayong sumusunod, ipinapakita natin na Siya ang ating pinagkakatiwalaan at sinusunod sa lahat ng bagay. Ang lugar na pinagsasambahan. Itinuro ng Diyos kung saan siya dapat sambahin upang manatiling dalisay ang kanyang bayan at hindi mahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Deuteronomio, 11 kabanata. Mahalin at sundin ang Panginoon. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tuparin ang kanyang mga utos, tuntunin, panuntunan at kautusan. Alalahanin ninyo ang naranasang pagtutuwid ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Kayo ang nakaranas nito at hindi ang mga anak ninyo. Hindi sila ang nakakita ng kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon at ng mga himala na ginawa niya sa Ehipto laban sa Faraon na hari nito at sa buong bansa nito. Hindi rin nila nakita ang ginawa ng Panginoon sa mga sundalong Ehipsyo at sa mga kabayo at mga karwahe nila at kung paano nilunod ng Panginoon ang mga ito sa dagat na pula nang hinabol nila kayo. Nangamatay silang lahat. Hindi rin nakita ng mga anak ninyo ang ginawa ng Panginoon sa inyo roon sa disyerto hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. At kung ano ang ginawa niya kina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab na lahi ni Ruben. Nilamon sila ng lupang bumuka, pati ang kanilang pamilya, tolda at ang lahat ng nakatirang kasama nila. Nangyari ito sa harap ng mga Israelita. Kayo ang nakakita ng mga dakilang bagay na ito na ginawa ng Panginoon. Kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon para may lakas kayo sa paglalakbay at sa pag-agaw ng lupain sa kabila ng Hordan. Kung susunod kayo, mabubuhay kayo ng matagal doon sa maganda at masaganang lupain na ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno at sa kanilang mga salinlahi. Sapagkat ang lupain na aangkinin at titirhan ninyo ay hindi gaya ng lupain sa Ehipto na pinanggalingan ninyo. Doon sa Ehipto, kapag magtatanim kayo, magpapakahirap pa kayo ng todo sa pagpapatubig nito. Ngunit ang lupain na aangkinin ninyo ay may mga bundok at lambak na laging nauulanan. Ang lupaing ito ay inaalagaan ng Panginoon na inyong Diyos. Binabantayan niya ito araw-araw sa buong taon. Kaya kung lagi lang ninyong susundin ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo ng buong puso't kaluluwa, padadalhan niya kayo ng ulan sa tamang panahon para makapag-ani kayo ng trigo, ng bagong katas ng ubas at ng olibo para gawing langis. Bibigyan niya ng pastulan ang mga hayop ninyo at magkakaroon kayo ng masaganang pagkain. Mag-ingat kayo dahil baka matukso kayong lumayo sa Diyos at sumamba sa ibang mga Diyos at maglingkod sa kanila. Kapag ginawa ninyo ito, magagalit ang Panginoon sa inyo at hindi na niya pauulanin at hindi na kayo makakapag-ani at sa huli ay mawawala kayo sa magandang lupain na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa inyong noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo o kapag kayo'y babangon. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong mga pintuan at sa pintuan ng inyong lungsod. Para kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal doon sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maninirahan kayo rito hanggat may langit sa ibabaw ng mundo. Kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, at mabuhay ayon sa kanyang pamamaraan at manatili sa kanya, itataboy ng Panginoon ang mga tao sa lupain na inyong aangkinin kahit na mas malaki at mas makapangyarihan pa sila sa inyo. Ang lahat ng lupang matatapakan ninyo ay magiging inyo, mula sa disyerto papunta sa Lebanon at mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Walang makakapigil sa inyo, ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Loloobin niyang matakot ang mga tao sa inyo, saan mang dako kayo pumunta sa lugar na iyon.
Makinig kayo, pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. Kapag dinala kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lupain ang inyong titirhan at aangkinin, ipahayag ninyo ang mga pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa ay ipahayag ninyo sa bundok ng Ebal. Ang mga bundok na ito ay nasa kanluran ng ilog ng Hordan sa lupain ng mga Kananeo na naninirahan sa lambak ng Hordan malapit sa bayan ng Gilgal. Hindi ito malayo sa mga malalaking puno ng More. Tatawid na kayo sa Hordan para pasukin at angkinin ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Kapag nakuha na ninyo ito at doon na kayo naninirahan, sundin ninyo ang lahat ng mga utos at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Deuteronomio, 12 kabanata, ang lugar na pinagsasambahan. Ito ang mga utos at tuntunin na dapat niyong sundin ng mabuti habang nabubuhay kayo rito sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kapag pinalayas na ninyo ang mga taong naninirahan doon, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagsasambahan nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa matataas na mga bundok, sa mga kaburulan at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Gibain din ninyo ang kanilang mga altar, durugin ang mga alaalang bato nila, sunugin ang kanilang mga posting simbolo ng Diyosang si Ashira, at durugin ang imahen ng kanilang mga Diyos para hindi na ito alalahanin pa sa mga lugar na iyon. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba, kundi dumulog kayo sa Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Doon ninyo dali ng mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog, ang inyong mga ikapu, ang inyong mga espesyal na handog, ang inyong mga ipinangakong regalo at mga handog na kusang loob. Gayon din ang panganay ng inyong mga hayop. Doon kayo kumain at ang inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, at magsaya kayo sa lahat ng inyong nagawa dahil pinagpala kayo ng Panginoon. Kapag dumating na kayo sa lugar na kung saan makapagpapahinga na kayo, ang lugar na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, huwag na ninyong gawin ang ginagawa natin ngayon, na kahit saan lang tayo naghahandog. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan at nanirahan sa lugar na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, mabubuhay kayo ng payapa dahil hindi papayag ang Panginoon na gambalain kayo ng mga kaaway sa inyong paligid. Pagkatapos dalhin ninyo ang mga handog doon sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Ito ang mga handog na iniutos ko sa inyo, mga handog na sinusunog at ang iba pang mga handog, ang inyong ikapu, ang mga espesyal na regalo at ang lahat ng handog na ipinangako ninyo sa Panginoon. Doon kayo magsasaya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, pati ang inyong mga anak, mga alipin, at ang mga Levita na naninirahan sa mga bayan ninyo na walang lupang mamanahin. Huwag ninyong ihandog ang inyong mga handog na sinusunog sa kahit saang lugar lang na gustuhin ninyo, kundi ihandog ninyo ito sa lugar ng lahi na pipiliin ng Panginoon at doon ninyo gawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Pero kung hindi panghandog, maaari ninyong katayin at kainin ang hayop saan man kayo nakatira. Magpakasawa kayong kumain ng karne nito, kagaya ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela ayon sa pagpapalang ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat tao ay makakakain nito, itinuturing man siyang malinis o marumi. Pero huwag ninyong kakainin ng dugo. Ibuhos ninyo ito sa lupa kagaya ng tubig. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod, ang ikapu ng inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang anumang ipinangako ninyong handog at espesyal na mga regalo at handog na kusang loob. Kundi kainin lang ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, doon sa lugar na pipiliin niya kasama ng inyong mga anak.
mga alipin at ng mga Levita na naninirahan sa inyong mga bayan. Magsasaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang nabubuhay kayo sa inyong lupain. Pag napalawak na ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyo at gusto ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain anumang oras na gustuhin ninyo. Kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon na kung saan ninyo siya pararangalan, maaari kayong magkatay ng inyong mga baka o tupa sa inyong lugar. At ayon sa iniutos ko sa inyo, maaari kayong magpakasawa sa pagkain ng mga hayop na ibinigay ng Panginoon sa inyo, katulad ng pagkain ninyo ng gasela at ng usa. Ang bawat tao ay makakakain nito, itinuturing man siyang malinis o marumi. Pero siguraduhin ninyong hindi ninyo kakainin ng dugo dahil ang buhay ay nasa dugo, at huwag ninyong kakainin ng buhay kasama ng karne. Sa halip, ibuhos ninyo ang dugo sa lupa gaya ng tubig. Huwag ninyo itong kakainin para maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng inyong mga lahi, dahil ang pag-iwas sa pagkain ng dugo ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Dalhin ninyo sa lugar na pinili ng Panginoon ang mga bagay na ibibigay ninyo sa Panginoon at ang mga handog na ipinangako ninyo sa Kanya. Ihandog ninyo ang dugo at karne ng inyong mga handog sa altar ng Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyong ibuhos ang dugo sa gilid ng altar ng Panginoon na inyong Diyos. Pero pwede ninyong kainin ang karne. Sundin ninyo ang lahat ng tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo para laging maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo, dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag winasak na ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa na sasalakayin ninyo at pinalayas ninyo ang mga naninirahan dito at inagaw ang kanilang lugar, huwag kayong magpapabitag sa pamamagitan ng pagsunod sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Huwag ninyong sasabihin paano sila sumasamba sa kanilang mga Diyos. Susundin din namin ang ginagawa nila. Huwag ninyo itong gagawin para sambahin ang Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa kanilang pagsamba, ginagawa nila ang lahat ng klase ng kasuklam-suklam na bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Sinusunog pa nila ang mga anak nila bilang handog sa kanilang mga Diyos. Sundin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan.